Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive at talaga naman detalyadong bonus reading for July Pera and Career. So Gemini, kwentuhan lang tayo for today at pakinggan mo itong kapalaran mo pagdating sa iyong pera and career. So ito po ay isang general reading. Ito po ay para sa lahat. Pwedeng meron sa inyo makaresonate at makarelate. Kunin mo lang talaga yung mga bagay na yun by using your intuition na bigay sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Gemini, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. Alam mo na ang drill. Mamaya kung meron ka isang tanong, sasagutin ko yan at the end of our reading. Okay, Gemini? So Gemini, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity, kindness at saka po suporta sa akin every time po na meron tayong reading for Gemini. So thank you po for not skipping the ads. Okay po? So thank you po talaga. So Gemini, ano naghihintay sa inyo ngayon July, pera and career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Cups. Beautiful. Napakaganda. In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Magician card. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles. Wow, napakaganda. In the area of your near future, meron kang Ace of Swords. Wow. Apat na cards, super lupet. Maganda to para sa'yo. In the area of your challenge for the month, you have the Queen of Swords. Napakaganda rin. In the area of your fortune, meron kang the Devil card. Yes, napakaganda. Iiwanan na mga bagay na talagang fortunate things para sa'yo. Iiwanan na yung mga negatibo, mga toxicity. Ayan, napakaganda para sa'yo. In the area of your divine advice, meron ka namang Five of Swords. Lovely, lovely. At ang outcome mo for the month, Gemini, pagdating sa iyong pera and career, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end of our reading. So Gemini, ang iyong mga spread this time, ang mga cards mo, bago natin basahin in detail mode, alamin muna natin kung ano ang iyong lingering energy in your background na makakatulong sa iyo para lagpasan yung mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin, iba't ibang aspeto sa buhay mo pagdating sa iyong pera at career para sa buwan ng July. You have, wow, the Ten of Pentacles. Yes, this month, Gemini, pagtutuunan mo daw ng pansin ang mga bagay na pangmatagalan. Mga pera na pangmatagalan para sa pamilya. Legacy money ito ha. Pwedeng old money, pwedeng about your mga mana, mga property na kailangan ng paghati-hatian o kaya ito na yung pagkakataon para magkaroon ka ng magandang balita about some property or mga minanang ari-arian na matagal yun lang gustong asikasuhin this month, maasikaso na. So, you're about to reclaim something na talagang legacy money or legacy property na deserve mong makuha o deserve ng paghati-hatian at meron ng dapat parang conclusion or tuldok kung kanino yung mapupunta. For some, nakita ko dito na parang this month mo itatayo yung negosyo talagang tatagal. Yung negosyo talagang i-stretch mo hanggang sa ikaw tumanda, hanggang sa ikaw ay magkaapo, magkaanak, ganyan. So, parang sabi ni Spirit Guides, this month, gugugol ka ng maraming oras, atensyon at pagkakataon para buuin, itayo, ipundar o kaya palaguin yung mga bagay na pangmatagalan. Okay? For some of you, talaga namang this month, magkakaroon ka na talaga ng trabaho, solid na pagkakakitaan na talaga namang for a very long time. This is a legacy mo to. Legacy mo to, Gemini. Ibig sabihin, ito yung pangmatagalan. Hindi to pang ngayon lang, hindi to pang next month. This is something that really expects your lifetime long money. So congratulations. Something is here to stay na. May mga career talaga na talagang solid na ang pundasyon at talagang nakasemento ka na dyan at yan yung gagawin mong career for a very long time. Kung siguro mga nakaraang buwan, nakaraang taon, like ka naghahanap ng permanenteng trabaho, palipat-lipat ka siguro, but this time around, nakita ko na you're gonna land on a job, you're gonna land on a career na talaga namang for a very long time. May tenure ka dito, okay? For some of you, yung pera, yes, may umuulan ng pera this month about an inheritance or winning something na talaga namang magagamit mo ng for a longevity ng iyong buhay. So congratulations, Gemini. Umaapaw, siksik, liglig at yumayabong na kapirahan at source of money for your life starting this month of July. So napakaswerte mo ngayong buwan na ito. So Gemini, pag-usapan natin ang yung full spread, but first, ilan muna ang yung major arcana. So you have two major arcana, namely the Magician card and the Devil card. Okay, Gemini, marami mga taong toxic o kaya mga pagkakataon, sitwasyon na parang humihila sa'yo
para hindi makuha yung mga bagay na ito. O parang sila yung magiging hadlang para makuha mo tong mga lifelong money or lifelong resources na kinakailangan mo sa buhay mo at deserve mo makuha. Pero ang magyari ito, sabi ng spirit guides mo, you are the magician this time. Ibig sabihin, kayang-kaya mo matalo to. Kaya-kaya mong gawin ang makakaya mo para talunin o lagpasan o higitan yung mga taong humaharang sa'yo, yung mga taong pumipigil sa'yo para ma-achieve itong pangmatagalan mong money or resources or abundance. Sabi ng spirit guides mo, you need to win over these people, yung mga taong, I don't know, family members na parang pumipigil sa'yo to achieve what's yours, or your co-workers na gumagawa ng dahilan para madiskaril ka, or your habits din, mga bagay na parang super negative mong iniisip, super negative mong ginagawa sa buhay mo, kailangan mo daw tanggalin yun at baguhin at yakapin yung full potential mo, yung kagalingan mo, yung skills mo para talagang ma-enrich mo to, magamit mo ng kapakipakinabang for its full strength, okay? Parang sabi ng spirit guides mo, kaya mo to eh. Kaya mo tong palaguin, kaya mo tong palakihin, kaya mo tong angkinin at talagang mapakinabangan for a very long time. You are the magician now. Kaya naman, i-remove mo na yung mga devil energy, mga toxic energy in your life. Whether sa isip mo lang yan, o sa routine mo everyday, o kaya talagang literal na mga tao sa paligid mo na nagiging dahilan ko bakit nagiging very toxic or very mahirap para sa'yo ang itayo, ipundar, o gawin itong bagay na ito. Okay? So, yan ang dalawang napakalakas na major arcanas na mensahe sa'yo ng iyong spirit guides for the month of July pagdating sa iyong pera and career. So Gemini, pag-usapan natin in full mode, detail mode, ang iyong mga cards for the month. At the center, you have the Ace of Cups here. Si Ace of Cups, yes, may papasok talaga sa buhay mo this month. A new blessing. This is something talaga na ikakatuwa mo kasi pag matagalan ito. I'm seeing someone talaga mapupundar na yung negosyo na matagal mo na plano, matagal mo nang gustong gawin, pero ngayon ka lang nagkaroon ng lakas ng loob at saka right timing din para gawin na yan, para buuin na yan. At talagang nakita ko na super saya mo kasi hindi mo akalain na makukuha mo siya o mapupundar mo siya na ganito kaganda, na ganito kalaki at marami agad customers o marami agad kliyente. Nakita ko sa'yo na parang you're very, very happy kasi ngayon nakikita mo yung direksyon. Nakikita mo na, okay, for the next 5 years mukhang meron akong pagkakakitaan na malaki. For some of you, yes, may bago kang trabaho. This trabaho talagang matagal mong pinangarap, matagal mo tong hinintay, tong trabaho na ito because alam mo kung gaano kalaki tong trabaho na ito ang nagbibigay sa iyo ng pangmatagalang kita hanggang retirement. That's what I'm hearing. There is something entering in your life, pwedeng retirement money or lump sum money or parang pera from your dead spouse na parang ngayon lang siya papasok sa buhay mo at talaga namang set off ka na hanggang sa ikay tumanda o hanggang sa gusto mong magkaroon ka na pagkakakitaan, may extract mo siya at may extend mo siya hanggang doon. For some, nakita ko dito na parang what's coming in is something na alam mo na kailangan mong protektahan, alam mo na kailangan mong kailangan mong i-take seriously to make sure na tatagal siya sa buhay mo. Kasi nakita ko talaga yung parang for a very long time, Gemini, marami ka na rin pinagdaan ng trabaho, pinagdaan ng mga negosyo na here and there hindi siya nagiging patok o hindi siya tumutugma sa iyo. Pero this time around, itong papasok na ito, talagang tugma na eh. Swak na para sa iyo, talagang pangmatagalang kita ito. Kaya tingnan mo itong Ace of Cups, overflowing of love, overflowing of happiness from your heart. Because ramdam mo ko talaga na ito yung hiniling mo kay God na magkaroon ka ng solid na negosyo o solid na trabaho na talaga namang makapakinabangan mo for a very long time. The Ace of Cups being clarified by the Six of Pentacles. Yes, lahat ng binigay mo before, eto pabalik na. This is a card of receiving. So ngayon tumatanggap ka na, kumukubra ka na ng mga bagay na inilaan mo before. At ito'y pang matagalan ha, hindi ka basta-basta kumukubra lang this time ng kaperahan o opportunity o trabaho dahil lang yan ang meron ngayon. But because ito yung meron para sa'yo ng pangmatagalan. Hanggang sa, I don't know, 10 years, ito pa rin siguro yung negosyo mo. For the next 10 years, ito pa rin yung trabaho mo. Nakita ko na talagang mag-settle ka dito. At magamit mong trabaho na ito para kumita ka ng mas malaki. Makaipon ka o mapundar mo na yung mga bagay na gusto mo mapundar o matulungan ka para mahulugan yung mga dapat hulugan o kaya for the future ng mga kids mo. I'm seeing talaga retirement money din ito para sa'yo. So, ngayon pa lang sabi ng spirit guides mo, kapag dumating yung perang yan, isipin mo daw yung pangmatagalan, yung retirement,
yung iyong bahay, ipagawa na yan kung kailangan lang simulan this time, o kaya yung pang sa mga anak or apo, no? So parang this time around, dapat daw nasisilip mo na yan kasi you're thinking about your legacy. Okay? In the area of what you want, you have the Eight of Wands here. Yes, meron ka nang gustong mabilis makuha this time, Gemini. Meron, nakafocus ka sa isang bagay, pero ramdam ko yung parang gusto mo na siyang madaliin, gusto mo na siyang makuha agad because, I don't know, may excitement sa part mo na please, maayos na yung usapin sa lupa, mabenta na yan, o may binibenta kayong property, o meron kayong magkakapatid, o yung mga magulang mo meron ng magandang pag-uusap about sa mga mana na ayun, maayos na, yung mga papeles, handa na, kaya ngayon parang kating-kating na kayo makuha siya at gusto niya na mapabilis yung development ng mga papeles at saka yung pag-aayos sa kanyang mga papeles, ganyan. So parang sabi mo, kailangan ko na this time because I need to start this na. Parang ito yung gift that is so quick to arrive para sa'yo this month. So may mabilis sa darating sa'yo. This is a good news indicator, Gemini, ha. Talagang may magandang balitang darating sa'yo sa buwan na ito at talaga namang nakatutok ka dyan. I don't know why kung ano itong tinututukan mo, pwedeng negosyo o trabaho, endeavor, talagang sabi sa'yo ng spirit guides mo, yes, talagang this time around, magi-stay na to. This time around, totoo na to. This time around, hindi ito flash in the pan. Hindi ito parang darating at aalis. This is something, a quick success, but a lifelong success. Talagang pangmatagalan at talaga namang mahagamit mo for your bulsa. Okay? The Eight of Wands being clarified by the Emperor card. Yes, ngayon, sabi ng spirit guides mo, Gemini, huwag kang susuko ha. Be disciplined. Maging disiplinado ka, magkaroon ka ng additional tapang, magkaroon ka ng additional na parang kumpiyansa sa sarili mo na kakayanin mo. Because the Emperor card is having the control sa buhay niya. Dapat kontrolado mo buhay mo. Dapat alam mo yung disiplina na kinakailangan para makatutok ka dyan sa iyong endeavor. Kung negosyo man yan, passion project, sideline, o bagong lipat ka sa trabaho na ito, kung alam mong ito yung pangmatagalan mong pera, pangmatagalan mong resources, kailangan talaga nakaseryoso ka dyan at disiplinado ka sa pagkamit ng mga bagay na gusto mo sa endeavor na to, okay? Dalawang bagay, focus, talagang focus and quick movement. That's what I'm hearing. Dapat daw hindi ka nakahiyahay lang o paupo-upo. That's what I'm hearing. I don't know. Ayoko sabihin yung paupo-upo. Pero parang yun yung sabi ng spirit guides mo na keep moving, keep moving. Hindi pwedeng maantala, hindi pwedeng parang tatamad-tamad o hindi pwedeng mabagal, ganyan. Parang if you need to work hard. If you need to do this in your efficient way. Okay, Gemini? And also, magkaroon ka doon ng disiplina para makip mo yung performance mo na consistent. Okay? In the area of what you need, you have the Magician card here. Yes, tulad sabi ko sa iyo kanina, kayang-kaya mo to, Gemini. Kung meron mga mana na binigay sa'yo at hindi mo alam kung saan mo gagamitin tong pera, saan mo gagamitin yung bahay na iniwan sa'yo o property, sabi ng spirit guides mo, kaya mo mag-isip ng paraan para panghawakan ito. If this is about a new job, na talaga naman nag-iisip ka ng permanenteng trabaho o permanenteng negosyo, na sabi mo, sana this time around, tumagal na to, sana this time around ay mapakinabangan ko to for a very long time. Sabi ng spirit guides mo, huwag ka daw matakot. You have the enough tools, you have the enough skills, kaya mo daw baguhin ang buhay mo for the better. At itong hinihintay mo na to, tong opportunity na to talagang pangmatagalan, this will change your money for the better, okay? Yung kaperahan problems mo, naku, magbabago na yan at talaga namang kakayanin mong mapalago ito. Sa ngayon, Gemini, sabi ng spirit guides mo, laksan mo yung manifestation power mo ha, para lahat ng gusto mo i-manifest matutupad, okay? Because you can do it, you can achieve it. At ito, siksik, liglig at umaapaw na pera. Congratulations. The Magician cards being clarified by the Nine of Cups. Yes, wow, Gemini, alam mo na, kung lagi po kayo nanonood ng channel natin, kapag lumabas si Nine of Cups, this is a wish fulfillment card. Oras na para mag-wish ka. So now, close your eyes and then meditate on your wishes. Kung mahaba man yan, okay lang, be precise, maging concise ka, maging specific ka. Kung kailangan mo i-pause ang video, gawin mo because para mas maging taimtim ang iyong pag-wish because your spirit guides and angel guides ay nasa paligid mo lang at nakikinig sa iyong mga dasal. So, para mas mapabilis yung pagdala niyan sa langit, sa universe ng mga dasal mo. Because now, Nine of Cups is a wish fulfillment card. Ibig sabihin, yung manifest mo, eto na, parating na siya sa'yo at talagang sobrang saya mo. Pinaghirapan mo to hindi to bunga ng mere swerte lang Hindi to parang pagkakataon lang o luck lang. This is something na talagang bunga ng pinaghirapan mo. You put your whole self para magpagtrabahuhan to. Pinagpagura mo to, pinagpawisan, pinagsumikapan, napuno ka pa ng kaba, napuno ka pa ng takot, pero ginawa mo pa rin. Kasi alam mong pangmatagalan. At ito ka, sobrang saya mo because nakita ko na you're very, very fulfilled. You're very, very happy. Na parang, yes, this time, buti naman nakuha ko na. Yes, salamat po. Nagawa ko rin na pagtagumpayan ko rin yung takot ko, yung kaba ko na paano to, paano yan, pero nagawa mo. Ngayon nakita ko, Gemini, na parang you're just going after the things that makes you happy.
Kung ang bagay na to ay hindi ka masaya, kung ang bagay na yan ay hindi ka masaya, alam kong hindi mo gagawin this time. Ngayon, parang you're just trying to cultivate the power of happiness in everything that you do. Parang sabi mo, kung nag-enjoy ako, go ako dyan, gagawin ko yan. Pero kung wala dyan ang puso ko, kung wala dyan yung satisfaction and contentment, alam kong bibitawan mo yan. Kaya sabi ng Spirit Guides, hanapin mo daw yung mga bagay, mga pagkakataon, talaga naman magiging happy ka, magiging kontento ka, magiging satisfied ka sa ginagawa mo para patuloy kang gumawa, patuloy kang lumikha at hindi ka panghinaan ng loob. Okay, Gemini, napakaganda for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles here. Yes, confirming this is a new job or new opportunity na darating sa buhay mo. Tingnan mo si Page, hawak-hawak niya yung bagong pentacle. Inaaral niya, iniingatan niya. Tingnan mo yung hawak niya, napaka-gentle, di ba? Tapos binubusisi niya kung paano ko ba ito papakinabangan, ano ba itsura nito, ano ba ang hantad nito para sa akin, ano ang dulot ito para sa akin, paano ko to mapapalago, paano ko to mapapakinabangan sa buhay ko. So ngayon, sabi ng Spirit Guides mo, Gemini, ito ang naka-apekto dito. Kaya sobrang saya mo because now you are having a new job, having a new negosyo or pagkakakitaan this month. Talaga namang ilalaan mo ang oras mo para busisiin, trabahuhin, pag-aralan. And napakasaya mo. Because parang narinig ko, saktong dumating siya sa life mo this month. Parang kailangan ko talaga ng pera for, halimbawa ay gamutan o kaya maintenance. Ngayon parang kailangan mo ng pera. Kaya saktong-sakto yung pagpasok ng swerteng ito sa buhay mo. Kaya sobrang ligaya mo. Parang nakahinga ka ng maluwag. Okay? And this is something na receiving talaga ha. Because kumamal ka talaga this time ng pagkakataon, ng opportunity, ng swerte. Because nakita ko talaga na very hardworking ka naman. Hindi ka naman tamad, hindi ka naman palaasa, pero ikaw yung uri ng tao na parang sabi mo, this time naman deserve ko naman tong magandang trabaho, magandang opportunity. At eto na siya, with the Page of Pentacles, talaga namang bagong trabaho na dapat mong seryosohin, dapat wag mo i-take for granted, and also do everything para mapalago mo siya, mapakinabangan mo, at mapakita mo na deserving ka ng pentacle na yan, okay? The Page of Pentacles being clarified by the Tower card. Yes, ito ang bumago sa buhay mo this time, this July. Itong bagong trabaho na to, bagong sideline o bagong negosyo, any endeavor na ngayon ikikita ka ng mas malaki. Sabi ni Spirit Guides mo, ito ang babago sa buhay mo. Change is coming. Hindi lang sa aspeto ng kapirahan mo, kundi pati na rin sa aspeto ng iyong routine everyday. Halimbawa, dati, hapon ka naman nagkatrabaho, pero dahil nagkaroon ka ng bagong trabaho, 9 o'clock ka na pumapasok. So, if you're a parent, so ngayon magbabago na yung dynamic sa bahay. Hindi mo na maaasikaso siguro yung mga anak mo papasok ng school. O kaya, yung mga bagay sa bahay, hindi mo na masyado matitignan. So, something is changing pagdating sa pagpasok ng pera na ito, ng swerte na ito, ng pagkakataon na ito, or opportunity, because magiging busy ka, Gemini, magiging busy ka. So things are changing also in your lifestyle, sa mga sistema sa pamilya, sa mga everyday, day-to-day work mo, day-to-day na trabaho mo. Ngayon dahil parang sabi ng Spirit Guides, time na to level up, time na to change something, time na para umangat ka naman daw, Gemini, okay? In the area of your near future, you have the Ace of Swords here. Yes, clarity is within you. Alam mo na kung paano paiikutin ang blessing na ito, itong bagay na ito. Nakita ko na parang very, very settled ka na sa trabaho na yan. Parang gamay na gamay mo na lahat ng pangyayari, lahat ng gagawin everyday. Hindi ka na nagagahol, hindi ka na aligaga, hindi ka na parang, paano to, kailangan maayos ako. Ngayon, nakita ko sa'yo in the near future, settled ka na, relax ka na, okay ka na with your co-workers, okay ka na with the boss, kalmado ka na sa trabaho. For some of you, sa negosyo mo, talagang solid na yan. Nakita ko na itong itatayo mong negosyo, parang in the near future, okay na. Clear na sa mind mo kung paano patatakbuhin yung negosyo, paano siya palalaguin, at paano siya i-handle. Ano? Very important sa iyo, Gemini, ang kalinawan ng isip in the near future para patuloy na pumasok sa iyo yung swerte and money na pangmatagalan. For some of you, nakita ko, Gemini, na have daw a clear conversation with your empleyado, kung ikaw man ay may sariling negosyo, o kaya kung nagkatrabaho ka, parang kailangan doon na maayos sa pag-uusap with your coworkers, kasi when it comes to your career, parang there will be daw na parang miscommunication. Kaya ngayon dapat, sabi ng Spirit Guides mo, kailangan malinaw yung pagkasalita mo, malinaw yung sasabihin mo, wag putol-putol, kasi baka mamaya there are problems of miscommunication, ma-misinterpret yung sinasabi mo, akala galit ka pero hindi ka naman talaga galit, inis ka lang ng araw na may regla ka, halimbawa. So akala ng coworkers mo galit ka o minamata mo siya, tapos biglang kumarat yung chismis, ganyan-ganyan. So iwasan natin, Gemini, yung parang pabara-bara ng sasabihin, o kaya
kulang-kulang yung impormasyon na sasabihin mo. Sabi ng spirit guides mo, maging ano ka daw maging malinaw ka sa bawat sasabihin mo this time para hindi mo siya maging problema in the near future, okay? Ngayon, sabi ng spirit guides mo, kailangan mo rin daw linawin sa pamilya mo yung kaperahan nyo. I'm hearing na since ngayon iniisip mo yung pangmatagalang kita, pangmatagalang negosyo, pangmatagalang income for the family for a very long time, ganyan. Parang sabi ni spirits mo, iupo mo ang pamilya mo para maintindihan nila yung expenses mo, para maintindihan nila kung ano yung pinag-iipunan, kung bakit ganito lang ang kita, bakit hindi makabili ng ganito, ganyan. So, kung meron daw na clear communication sa family, mas magiging maayos daw yung daloy ng pera at walang magkikim-kim ng sama na loob na hindi siya binigyan ng ganito, wala siyang ganyan, samantalang si ganito may ganyan. So, para daw malinaw sa lahat, yung galaw ng pera sa family, kailangan daw ipaunawa mo sa kanila yung takbo ng inyong kaperahan for the near future, okay? The Ace of Swords being clarified by the Sun card. Yes, sobrang saya mo na. This freedom. Freedom for you in the near future. Since nagkaroon ka na lang clear communication with a family member or with the work group, ngayon nakita ko na yung parang sabi mo, ay, free na ako. Relax na ako. Like I said kanina, parang gamay na gamay mo na ang lahat. Sobrang saya mo kung nasaan ka ngayon at talagang sitting pretty, enjoying the surroundings, enjoying your life, being free, na wala kang utang, wala kang ganto, wala kang problema. I mean, sinasabi kong walang problema, yung walang malaking problema na parang hindi ka makatulog, hindi ka makakain, ganon. Ngayon, parang nakita ko sa'yo na sobrang saya mo, you're enjoying what you have, may pera ka, may solid kang trabaho, may solid kang negosyo, okay ang trato sa'yo ng co-workers mo, okay ang pamilya mo, sa pera mo, sa binibigay mo sa kanila. So, kung malinaw daw ang lahat, kung malinaw ang pagpapaliwanag mo sa lahat ng tao, at kung malinaw ka na ikipag-communicate with the people around you, talaga namang magkakaroon ka ng kaligayahan and freedom to do what you want. Okay? Walang problema, walang masyadong aberya, walang sumasakit sa ulo mo, no? Walang stress, walang worry. So, this time around, have a clear vision para patuloy kang maging maligaya, maging masaya, at maging payapa ang buhay mo in the near future. Okay? In the area of your challenge for the month, you have the Queen of Swords. Yes, challenge pa rin sa buwan ng ito bago ka tumulay sa near future, bago mo to ma-achieve, kailangan mo muna lagpasan ito, si Queen of Swords. Kailangan daw this time around malinaw na ang ano mo ang direction mo sa kung may hawak ka mang pera this time. Especially here, magkakaroon ka kasi ng pera from a endeavor or an opportunity na makukuha mo this month. Sabi ng spirit guides mo, dapat malinaw sa isip mo kung saan mo gagastasin ang pera na yan. Kung anong dapat mo gawin para talagang maitanim mo yung paa mo sa trabaho na ito para hindi ako matanggal, hindi ako ma-let go, hindi ako ma-fire, para magamit ko to for a very long time. Kailangan daw bukas ang isip mo para sa future, ha. Alam mo, Gemini, sabi ng spirit guides mo, this is the month for you to be future-oriented. Yan ang narinig ko, future-oriented. Para sa kinabukasan, para sa pangmatagalan. Kaya naman sabi ng spirit guides, dapat ikaw ready ka to conquer the future. Huwag ka daw matakot na harapin yon. At huwag ka rin masyadong pa-pressure with other people. Because sabi ng spirit guides mo, ginagawa mo naman yung tama Ginagawa mo naman yung kakayanin mo So, huwag ka na magpadagdag ng pressure from other people. Ipaunawa mo sa kanila na sometimes things take time at kailangan talaga ng hard work in order for you to get what you want. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, Gemini, magsalita ka daw. I don't know why. Magsalita ka daw against the people na dinadown ka o against people na tinitake for granted ka because may pera ka o mataas ang trabaho mo. I'm seeing someone na very, ikaw yung breadwinner, o ikaw yung parang main source of pera sa family. So para lagi silang hingi ng hingi. Tapos nakikita mo na parang lustay lang sila ng lustay sa perang pinaghihirapan mo. Kaya parang sabi ng spirit guides mo, kausapin mo sila. Have a clear communication talaga and tell them na, uy, mahirap kitain ng pera. Kailangan nyo din mag-ipon, kailangan nyo rin magsubi, kailangan nyo rin magtabi para hindi tayo maubusan. Kasi ang binubuo mo this time pang matagalan So parang ayaw mo lang ng basta magwaldas I don't know, nakita ko na parang naiirita ka kapag nakikita mo yung family members mo na binibigyan mo ng pera tapos winawaldas lang, parang hindi nag-iisip ng matalino when it comes to your money. Kaya parang sabi ng spirit guides mo, you need to teach them on how to earn and how to save more, okay? Para daw to sa future. Nakita ko talagang for the future, everything is for the future, kaya kailangan mo talagang asikasuhin to now na, okay? The Queen of Swords is being clarified by the Eight of Wands. Dalawang beses tumabas ang Eight of Wands, ibig sabihin talagang nasa tamang direksyon ka, Gemini. Kung ano man daw tong gagawin mo in the near future at talagang plano mo para sa buhay mo, for your family, gawin mo. Kasi dalawang beses ang kinonfirm dito na nasa tamang path ka, nasa tamang direksyon ka, kung ano man yung binubusisi mo, okay yan, go. You're gaining traction, you're gaining something beautiful para dito. Meron daw patutunguhan tong ginagawa mo. Kaya go, push. At kung kailangan talaga na putulin mo ang ibang ugnayan mo, kung
Kung palang feeling mo bigat na bigat ka na sa mga responsibilidad, pwede mo na daw putulin yon at mag-focus ka na lang sa isang ito. Kung para sabi mo itong responsibility na to, halimbawa pagbabayad sa bills, parang pwede ko na pala iasa to kay Bunso kasi nagkatrabaho na siya sa SM halimbawa. So parang Bunso, ikaw nang sumalo ng tubig halimbawa, tapos si ate naman siya sasalo sa kuryente, o kaya yung mga anak mo na may trabaho na this time, pwedeng sila na sumalo sa ibang bills halimbawa. So ikaw, para makapag-focus ka na doon sa parang pangmalakihan na pagkakakitaan nyo in the near future. At sabi ng spirit guides mo, mag-focus ka daw doon because nakikita niya na parte siya ng future mo. Kung ano naman tong bagay na pag-focus mo this time, magkakaroon siya ng malaking role sa future mo. Kaya nakita ko dito, sabi ng spirit guides mo, ngayon pa lang asikasuhin mo na at gawin mo na siya para pang matagalan, hindi ka na magkaroon ng aberya, para meron ka maludukot para sa sarili mo. Okay? In the area of your fortune, yes, like I've said kanina, Gemini, kailangan mo talagang putulin na ang relasyon mo, ugnayan mo sa mga tao na talagang toxic sa'yo. Kilala mo to, yung mga taong parang laging chismis ang dala, laging gulo, laging may drama. Pag may pera ka, laging may naririnig kang kung ano-ano, na madamot ka daw, kaya may pera ka, hindi ka namimigay, hindi ka nagpapautang, ganyan-ganyan. So parang, hello, pera ko to, ako ang bahalang gumastos kung para saan to, ako ang bahalang mag-isip at magdesisyon kung saan ko to gagamitin. So parang this time around, like I've said here with the Emperor card, kunin mo ulit yung control sa buhay mo. Huwag mo hayaan na iba ang nagdidikta sa iyong kaperahan, kung paano mo bubuhayan ang sarili mo, kung paano mo gustuhin ang isang career. Parang this time around talaga, fulfillment mo yung sarili mong emotional fulfillment ang kailangan mo pahalagahan this month. Kung ano yung para sa'yo, kung ano gusto mo. At kung may mga humaharang man doon, i-exist mo sila. Kasi parang they are trying to stop you to achieve what you want and to get better, to get higher. Kaya sabi ng spirit guides mo this time around, alamin mo kung sino yung dapat iwanan na, kung sino yung dapat na layuan, at kung ano yung mga habits mo rin daw at mga routine mo na nakakaharang sa'yo para i-achieve yung talagang lifelong earnings mo. Okay? The Devil cards being clarified by the Two of Wands. Yes, handa ka na ngayon kung mawala with the Two of Wands. Tingnan mo siya. Nasa loob siya ng kwarto niya. Ito yung nakasanayan niyang mundo for a very long time. Pero bigla siya napatingin sa bintana at may hawak na siyang wand. Ibig sabihin, nakapag-decide ka na kumawala sa mga nakasanayan mo. Kumawala ka sa mga tao, sitwasyon, opportunity na talagang naging comfort zone mo. Pero alam mo, this time around, kailangan mo ng iwan, kailangan mo ng layuan, kailangan mo ng bitawan para maka-move on ka na sa life, para maka-abante ka na, para ma-achieve mo na yung best potential mo. Yung talagang lifelong money na deserve mo. So ngayon, reach out sa mundo, get out of your comfort zone, take a risk, magkaroon ka ng clear vision sa gusto mong puntahan, sa gusto mong marating, para magkaroon ka ng growth. At sa growth, nandoon ang pera. Kapag may pera, nandoon yung stability na gusto mo sa pamilya mo, sa buhay mo. Kaya naman, huwag ka namang pakadena sa mga taong to. Learn to leave your comfort zone and try something new para may growth. Okay? Para ma-achieve mo yung mga bagay na para sa'yo. Okay? Napakagandang fortune yan. In the area of your divine advice, ito payo sa iyo ng iyong spirit guides, the Five of Swords. Okay? Marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng narating sa buhay, marami ka na rin mga away-away, gulo-gulo na na-encounter in the pursuit of what you want, in the pursuit of money. Siguro may mga nakaaway ka na rin pagdating sa mga pautang, o kaya may nangehiram sa'yo, o kaya may mga bagay na parang may gusto kang maabot, meron kang mga pangarap na gustong maabot, pero along the way sobrang hirap, along the way ang daming pasakit, ang daming paggapang, ang daming pagkalugmok, may mga tao pa na niloko ka, inisahan ka, o pinahirapan ka. Sabi ng spirit guides mo, learn to move on, Gemini, and yakapin mo yung tagumpay mo this time, okay? Every win na nakuha mo sa July, i-celebrate mo at wag mo nang isipin, ito kasi si ganito, ito si ganyan, butin lang, si ganito kasi inasahan ako before. So para sabi ng spirit guides mo, this is the month for you to cleanse your energy. Yung mga taong nagkulang sa'yo, nagkamali, nakapanakit, parang ibaon mo daw siya sa limot at pahalagahan mo na lang yung tagumpay mo, okay? Sabihin mo sa sarili mo, worth it ang lahat. Worth it lahat ng nagawa ko before, worth it lahat ng pasakit, kasi ngayon panalo ako, okay? The Five of Swords being clarified by the Six of Cups. Yes, mga tao talaga sa past. Wow, confirming talaga yung sinabi ko kanina. Kakasabi ko lang at ayoko nang ulitin kasi yun talaga yung ibig sabihin. Yung mga tao in the past, mga painful experiences, painful moments, mga bagay talaga nakapanakit sa'yo, sabi ng spirit guides mo, worth it yan. Wag mo nang dalhin pa sa buhay mo, wag mo nang i-revisit, wag mo nang i-replay sa isip mo. Sabihin mo na lang, okay lang, dinaanan ko yun, napatawad ko na, okay na ako kasi I'm on a better place, panalo na ako this time, I'm winning in life, kaya keber na sa mga nangyari sa past ko, okay? Napakaganda for you. Ang outcome mo pag-usapan natin later, but first, bigyan mo na kita, Gemini, ng another July Pera and Career Oracle cards na magko-confirm kung ano yung mga dapat mong pagtuunan ng pansin pagdating sa yung pera and career sa buwan na ito. Okay? You have
Celebration. Kick off the party activities and have a great time. Plan for a joyful future. Yes, talagang joyful future ito. Napakasaya mo. Tingnan mo naman, joyful future. Wow. And have a clear plan. Ay nako, confirming talaga tong oracle ito sa future mo. Tingnan mo, a clear plan and napakasaya mo naman. Kasi lifelong talaga ito. Congratulations. Another message, you have sweet success. It is not difficult to get everything you want and enjoy it. Get what you want. Yes. Ito pagkakataon talaga, kunin mo yung para sa'yo. Like I said here, kunin mo yung para sa'yo, kunin mo yung talaga yung deserve mo. Everything na binigay mo, ito pabalik na. Okay? Another message, you have spiritual work. Open up your heart to a spiritual career and heal the human heart. You are a light worker. Yes, ngayon, like I've said, marami kang pagod, marami kang kayod, marami kang gagawin na mga busy moments. So, marami ka talagang pagkakataon na pagod ka, halos di mo na kayanin, ayaw mo na tumayo ng kwarto kasi nga, ng kama kasi nga sobrang pagod mo. Pero sabi ng spirit guides mo, pag pinalakas mo yung spiritual power mo, kakayanin mo, magkakaroon ka ng malakas na energy, malakas na hope, malakas na faith para kayanin everyday. So this time around, magsimba-simba ka siguro o kaya meditate sa house mo. Kung ikaw ay hindi pala simba, so pwede ka magrosaryo sa bahay o magnovena o makinig ng mga spiritual songs. Makatulong yan sa'yo para palakasin yung enerhiya mo ng spiritual. Okay? So bigyan pa kita, Gemini, ng mga additional pag-focusan para sa buwan na ito para malagpasan mo tong pera and career successfully. Okay? First, you have growth. Yes, like I said, kung mananatili ka sa comfort zone mo, wala kang growth. Okay? Another message, you have denial. Yung mga bagay talaga na before, wag mo na itanggi yun, damdamin mo, harapin mo yung mga bagay na naramdaman mo, yung mga nasa katotohanan sa buhay mo, harapin mo lahat ng yan para matapos ang mga problema agad-agad. Okay? Another message, fear. Yes, huwag kang matakot this time. Kakayanin mo to. Okay? Tatlong bagay, growth, paglago, denial. Huwag mo itanggi yung mga bagay na kailangan mong harapin. Do it now para matapos agad. And also fear, itapon mo ang takot mo because nakita ko lifelong dreams to. Humakbang ka na with the two of wands. Take a risk and you will get the growth that you need para sa buhay mo. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan na natin, ano kaya ito? But first, ihanda mo na, Gemini, ang isang tanong mo ha, because pag-uusapan natin yan. Your outcome for the month, Gemini, pagdating sa iyong pera and career, wow, King of Cups. Yes, settled ka na. Nakaupo ka, very happy, enjoying the fruit of your labor, walang stress, walang pagod, kalmado ka. Nakita ko dito, Gemini, kalmado ka at ine-enjoy mo yung mga bagay na meron ka. Nakita ko dito na kahit anong hirap, kahit anong pagod, kahit na maraming kailangang asikasuhin, ikaw level-headed ka lang, parang, oh, kaya ko to, relax lang, may problema dyan, okay lang yan, kaya natin yan, matatapos natin yan, kaya mong gawin lahat ng bagay ng with ease, with poise, with gentleness, with care. Nakita ko sa iyo na parang, kaya ko to, solve to, may vibe kang ganyan this month. So congratulations, you're very level-headed, you're very in the mood, at saka parang hindi mo hinahayaan na makaapekto sa yung emosyon mo. Pag halimbawa may nakakainis, may nakakayamot, hindi mo papahalagahan. Parang try mo na, tahimik ka muna, tapos ipaprocess mo muna yung emosyon mo bago ka magsalita, bago ka umaksyon o bago ka magbigay ng hatol o desisyon. Ano? Nakita ko rito na very kalmado ka at very very happy ka. You're a very wise person this time. The King of Cups being clarified by the Queen of Swords. Talaga naman, may mga tao daw sa paligid mo na talagang pipigil o parang sila yung susubok sa iyong pasensya, Gemini. Sa iyong katahimikan, mga tao na madada, talagang imik, inaaway ka o kaya pinopoke ka o kaya in-stress ka this time. Kaya parang sabi ng spirit guides mo, kalamahan mo lang sarili mo, Gemini ha, huwag kang pumatol, especially here with the Queen of Swords here, talagang mga matalas ang dila nito, masyadong palaaway, masyadong magit-git o kaya I'm hearing a family member na parang hingi ng pera sa'yo, parang sabi ng spirit guides mo, tama na, parang kailangan mo nang ikalma ang sarili mo, kailangan mo nang sabihin sa kanya na hanggang dito lang, ayusin niyo ang buhay niyo, parang you're just giving a tuldok sa kanila na parang, ayusin nyo ang lahat, hindi pwedeng go lang ng go. Kailangan parang very discerning ka daw this time, Gemini. You're very firm, disiplinado ka, may isa kang salita, pero at the same time, kalmado ka. Parang ayaw mong palakihin yung away, pero magkasalita ka. Ayaw mong palaguin yung gulo, ayaw mong gumawa ng confusion, or ayaw mong i-big deal yung mga bagay-bagay, pero sabi mo, ito salita ko, ito sasabihin ko, makinig ka. Pero kalmado ka. Alam mo yun? Hindi ka mag-engage sa drama, hindi ka mag-engage sa gulo this time. So congratulations. Napakagandang outcome. After ka talaga sa future mo, malinis na view ang future mo, gagawin mo yung gusto mong gawin. And also, very, very calm. Very, very beautiful para sa'yo, Gemini. Yan po ang yung July Pera and Career. Kaya dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Gemini, ihanda mo na yung question mo. Close your eyes and concentrate on that question. Okay? Huwag mong isusulat sa baba, sa isip lang. Okay? Spirit guides, ibigay kay Gemini ang sagot sa kanyang tanong.
First, you have 1 and you have 2. Bigyan kita ng additional angel whisper kasi nasa tabi mo ngayon ang iyong angel Gemini ha at tinutulungan ka masagot ang tanong na ito. You have 1 and you have 2. Okay, Gemini, open up your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the Devil card upright. You have the Nine of Cups. Wow, upright. You have within the next few weeks. And then you have ask for help from others. Okay, ito talaga nakita ko na itong question mo, Gemini, ito yung parang fulfilling para sa'yo, no? Parang sabi mo, pag nakuha mo yung question mo na yan, magiging masayang-masaya ka, magiging kompleto ka na, magiging satisfied ka na. Ito talaga yung hinihiling mo na makuha. At sabi naman ng angel mo, within the next few weeks, magkakaroon na ng development dyan. Ang clincher lang dito, Gemini, parang meron ka mga devil energy, mga nanghina ka siguro, o kaya may alinlangan ka, may takot ka, may pangamba ka, o kaya may mga taong handang pigilan ka para makuha yan, yung question mo na yan. So parang sabi ng spirit guides mo, magtanong ka daw sa ibang tao, ask for help from others para matanggal ito, patanggal yung mga negative thoughts, negative routine, o kaya yung mga tao talaga sa buhay mo na humaharang para makuha mo yung question mo na yan. Sabi ng spirit guides mo, may kailangan kang taong kausapin para ma-let go ito at makaalis ito, para makuha mo talaga yung deserve mo, okay? You need to ask other people na alam mo makakatulong sa'yo para ma-eliminate ito at para makuha mo yung gusto mo ng buong buo. Okay, the timeline is within the next few weeks. So congratulations. Wow, Gemini, yan po ang inyong sagot sa inyong tanong. Hopefully po nasagot ko yan. And also, this is your July Pera and Career. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Gemini. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.